Pa-picture tayo kay Yulo. Ay, nandito si Yulo. Mag-aral kayo at huwag ninyong biguin ang mga sponsor ninyo sa inyong pag-aaral. Ayan mga kababayan, sa haba-haba ng paghihintay namin na oras at sa wakas ay nakapasok na at nakapag-check-in na kami dito sa hotel. Grabe yung pag-antay namin mga kababayan. So, salamat kay Tita Bilab at Sir Paul, hindi niya kami pinabayaan kahit kami yung nauna dito. So hindi pa namin kabisado pero nag-guide po nila kami para makapag-check-in dito sa hotel. So kaming dalawa ni dito mga kababayan. Kaya thankful pa rin tayo kahit tayo yung nauna dito. Susunod naman sila. Brad, grabe yung experience. Nawala bigla si grabe yung experience. Grabe. Inaantok na kami at muntik na kaming palabasin ng gwardya kasi nakatulog na kami dun sa upuan mo. Para na kami sisipain ba ng gwardya kasi doon nakatulog na kami sa kaintay mga kababayan kasi ang tagal mabakante ng mga rooms dito. Sa tingin ko fully book siguro yung oras ng pagitan is tagal pa, 2 PM pa kasi yung nakapag-book si Tita 2 PM. Ngayon, dumating kami dito alas 9 ng umaga dito sa hotel. Doon sa airport lumapag alas 4 ng umaga kasi yung aeroplano nagpalipas oras muna kami doon sa airport. Tapos umalis kami mga alas 9, mga 9 AM nandito kami sa hotel kaya na-inquire kami agad. So hindi pa pwede kasi wala pang bakante na oras. So ngayon ay ayan 11:30 na ng umaga. Ngayon pa lang kami makapag-check-in at makapagpahinga mga kababayan. Kaya grabe yung so relax na tayo Brad at natin yung ating mga gamit. Hindi naman tayo magkatagal dito. Matutulog na kami ng isang gabi dito mga kababayan. Tapos flight na naman ulit. Kaya samahan nyo kami sa aming lakad. Kaya pahinga muna tayo. Let's go! Natukoy. Kanina. Pinagkaragad pa. Huwag ganyan. Kasi para na sa bundok na kasi. Kung makahiga ka mo, para na sa bundok ganyan. Huwag ganyan daw. Bastos. Nakasandik sa punong kahoy. Pero nakasandik punong kahoy ba? Sabi ka kapoy. Marami. Kapoy. Saan ka? Saan ka? Dito ako. Nandito ako mga kababayan. Si brother naman ay doon. Kakain tayo ngayon, Brad, o magkakape lang? Kape lang. Kape lang kami. Tipid-tipid kami ngayon, so magkakape lang kami. Tayo, Brad, magpakulo ng tubig. Pakulo tayo ng tubig para pagkape kami. Pakulo ng tubig, Brad. So high-tech kasi itong dito mga babae. Mga gamit na sa ibang lugar. Dagdagan mo ng kalahati, Brad. Para may pangkape tayo. Brad, magunsa ka, Brad? Maligo sa mo. Ala, huwag kang maligo, Brad. Ano ba? Mabasa ka niyan. Mabasa ka.
Maligo na si Mano. Kababayan, pinigilan ko kasi mababasa siya. Nagpaalam sa kung pwede ba na maligo siya. Pwede. Sa'yo yan ngayon. Ikaw bahala dyan. So ito yung room pala namin mga kababayan. Ayan. So meron siyang malaking salamin dito. Ayan, napakalaking salamin. Tapos ito yung banyo niya. Ayan, maliit lang ito kumpara nung pinagstihan namin dati. Pero maganda. Ayan, may dalawang bed. Kasi lagayan ng mga damit. Meron pa siyang alarm clock. Ayan, i-share naman natin mga kababayan na ang aming pinag-istihan. So meron siyang flat screen TV. So hindi lang bundok po yung i-share natin, kung patay na rin tong pinag-istihan namin dito. So bihira lang kami makatulog o maka-stay ng ganito, kaya i-share natin sa inyo mga kababayan. So yung flat screen TV niya, di namin alam kung paano paandarin. So meron naman siyang remote dito. Meron siyang remote. Pero di siya underrod, no? Yan, no? Ayaw talaga niyang umandar. Paano ko yung ano nito? Tapos yung mga outlet din dito, hindi gumagana. Ang gumagana ito lang, dalawa lang. Yan at saka ayun. So dito rin hindi rin gumagana mga kababayan. Saan kaya yung problema nito? So ayan, dito sa dito sa may bandang likod, yan, meron siyang magandang view dyan na highway. Tapos meron siyang sofa dito mga kawain, gusto mong relax. Dito yung reading table. Tapos dito makikita mo yung labas. Ayan yung highway. Dito para kami ngayon sa Holiday Express, Newtown City. Yan o. So yung airport andun lang. Yan. Yung airport ayun. Medyo malapit lang sa Terminal 3 to. Terminal 3 to. Terminal 3 ito. Ayan, malapit lang mga kababayan sa Terminal 3. Meron ka makikita mga sasakyan dyan sa labas na dumadaan. Yan sa ilalim din, no? Sabi po ni dito, maganda raw yung daanan nila dito kasi may bubong. Ayan. Yun sa ilalim kasi, dyan kami dumaan kanina. Sabi niya, maganda dito yung daanan nila, Brad, kasi may bubong. Meron na bubong. Sabi ko naman, di yan bubong, Brad. Ano yan? 2-story. May dadaan sa ilalim. Saka may dadaan sa taas. Mga kababayan, pahinga po muna kami kasi grabe napagod po kami sa aming biyahe. Wala po kaming tulog. Alas 2 ng madaling araw po kasi yung flight namin. Si dito ayan, no, mahimbing na natutulog. So tayo naman ay mag-relax din mga kababayan. Tulog din tayo. At maya-maya ay darating na sina Sir Paul, si Madam Yola at sina Tita mga kababayan. So kami lang yung nauna dito. Kaya kami nauna mga kababayan kasi yung flight namin is alas 2 ng madaling araw. Kaya yun yung nakuhang ticket para sa amin kasi mas mura. Kaya nauna kami dito mga kababayan. So narating naman na sila ang team. So antayin lang natin. Sa ngayon ay magpahinga lang muna tayo. Ayan. So ano na, boss? Laki pa lang ng bahay mo dito, boss? Malaki. No? Pero dito atin. Hindi ba? Alam ko sa'yo to, na dyan nga. Nakitira lang tayo dito. Parang ano ka, boss, ang tingin ko is yung ano ba, bagay sa'yo na magkaroon ng ganitong kagandang bahay. Yan o, nakikita ko dito. Oh. Maganda lang.
bagay sa'yo, Brad, boss, na magkakaroon ng ganito, boss? Kailan ka papagawa ng ganito kagandang ano, boss? Tingnan mo. Ano pa? Paikot-ikot mo, boss. Lubos-lubusin ko na lang to. Ano, para kang ano, boss ba? Para kang isang Don. Don Edito. Don Felipe. Hindi. Don Edito. Ayan, meron ka pang ano, meron ka pang safety bolt. Yan, at saka meron pang refrigerator. Tapos yung tanawin mo dito, boss, is ang ganda, boss. Hasinda mo ba yan dyan, boss? Ang daming mga sasakyan na dumadaan dyan sa'yo yan, boss? Ito? Hindi. Tinignan ko lang. Nangangarap lang ako nga meron akong kahit isa lang dyan. Oh, wala namang masama. Hindi naman masamang mangarap. Pero hindi ko yan pangarapin lahat. Kasi, isa lang. Aanhin ko yan lahat. Pero yung ganito kagandang kwarto, boss. Sakto na, no? Sakto na. Maganda. O kahit, yan, no? Tingnan niyo po, mga babayan. Hindi naman siya masyadong malaki. Yung nasa mga, sa tingin ko, 25 by 10, by 8 lang. 8, no? 8. Yung pa ganyan, mga babayan, is 8 feet lang. Tapos, pag papunta doon is parang 24. So, kung ganito kalaking kwarto gawin mo, meron ka ng banyo. Maganda, no? Maganda. Magagawa ka ng halimbawa, bahay mo is 18 by 20. 18 by 20. Oh, tapos yung dito na side, gawin mo ganito. Tapos doon na side, gawin mo maglagay ka ng sala at saka isang kwarto doon na maliit. Tapos dirty kitchen, no? Ito yung mga ano, mga ganyan po, mga kababayan. Kailan pa kaya? Maliit. Baka puputi pa yung uwak. Hindi ba, ano yan? Alam ko namang kaya mong gawin yan, pero meron ka pa kasing inuunang mga ano. Meron pa kasi naka-ano na ba? Oh, nakaplano na meron pang inuunang paggastuhan. Kasi kapag kigibain natin yan, masasayang na yung ano. Inuna natin yan. Buhanan doon. Kaya nga. Sayang yung plano, masisira. Kaya yung 20 by ano? Anong sabi mo kanina? 18 by 20. 18 by 20. Laki-laki na siya gagastusin din yan. Kapag finish talaga, tapos naka-tiles, nakakisame, so gagastos ka ng mga ano dyan, mga 700 to 1M. Hindi pa kasali yung mga gamit. Kapag yung mga materialis na gamitin mo is yung mga matitibay talaga. Ganda ito, kahoy lang mo to. Tapos ito, uling, ano lang, hardy. No, ganda. Maganda yung ano, matitibay nga ano. Kasi kaisahan lang tayong isang beses lang magawa, so yung matibay na, no? Pero depende pa rin sa budget. Depende pa rin sa budget. Hindi kasi basta-basta magbabahay ngayon. Pag maliit lang yung budget natin, maliit lang yung ano, pagkasyahin lang man. Ang daming mga bahay ngayon na naumpisahan pero hindi natapos kasi kulang sa budget. Gaya yun sa mama ko. Naumpisahan ko na pero kulang sa budget, hindi natapos. So mag-ipon pa tayo para matapos yun. Yun lang naman ang ano, ang problema. Sige lang, hindi ito matatapos itong ano 2040. 2040. May ano pa, may 15
kataon pa. Mag-ipon muna tayo. Mag-ipon muna tayo hanggang 2020, hanggang 2040. Magkabahay na tayo dyan. Magkabahay na tayo, sigurado. Sigurado. Meron nga pang 16 years. 16. So matagal pa siya, Aro, hindi ka magkapag-ipon ba, no? Kahit isang taon may may 50,000. Oo. Isang taon. Isang taon. So 16 years, mayroon ka ng dyan. 50, 500 plus 700. 800. Ay, 800. 800. Oh, meron kang 800. So makabahay ka na. Kabahay ka. Hindi sasakit yung ulo natin. At hindi matatanggal yung buhok natin sa kagugot ko. Diba? Oo nga. 16. Matagal pero kahit matagal pero natapos naman. Ganun ba? Pag-ipunan talaga, no? Para isang anuhan lang ba? Matapos dyan. Matapos talaga. Butan ng 3 buwan, 2 buwan, natapos na. Pero ang tingin ko sa iyo ngayon, Brad, is isa ka talagang boss ba? Boss amo, bata-bata. Boss amo manager. Bagay pala sa iyo yung ganitong Brad? Kasi nakaupo kasi ako, tingnan mo. Ano? Ikot-ikot ba? Tapos, ikaw yung boss, tapos timplahan mo ako ng kape dyan. Kape. May pag-init mo ako ng tubig. Boss ka eh. Boss. Ako yung boss. Boss. Ikaw yung boss eh. Tapos pag-init mo ako dyan ng tubig. Tapos pagtimplahan mo ng kape. Wow. Grabe. Antay ka lang dyan. Upo ka lang dyan. Antay ka lang dyan. Pero Brad, seryoso. Hindi ka rin na-expect, no? Maging ganito yung natin, magpunta tayo ng ibang bansa. Hindi ako expect na makapunta ako ng ibang bansa. Kasi akala ko kasi hanggang Pakibato lang ako. Hanggang Panabo, Davao, ganun lang ba. So, kapag alam ko kasi, kung alam ko lang dumating sa buhay ko na ganito, sipag-sipagan ko na yung pag-aaral ko dati. So, iwan ko. May lang ba? Kasi ko ay biglaan lang, no? Dumating lang ang pagkakataon na may tao na nakilala natin na kusang nagtulong sa atin. Kaya ay tayo ay nandito ngayon. So, siguro naman, alam naman natin lahat na sino yun, no? Si Sir Paul, kung hindi dahil sa kanya ay wala tayo dito. Hindi tayo makilala sa mga tao na nakakilala sa atin ngayon. So, dapat nga pasalamatan natin siya dahil siya ang ginamit ng Panginoon para makilala tayo sa mga tao na nakilala din niya. At kaya ngayon ay medyo nagbago yung takbo ng buhay natin. Diba? Ako nung una, isa lang akong maggagari ng kahoy. Araw-araw ko yan gagawin. Pahinga lang ako pag Sabado kasi magsisimba ako. Pero sa ngayon ay nagkaiba na. Iba na yung takbo ng una. Iba na yung so, dinadaanan na kahit papano, hindi ko talaga makakalimutan. Ganon nga nangyari. Kaya doon tayo galing. So speaking of pag-aaral, Brad ba? So nasabi mo kanina kung alam mo lang sana na ganito yung patutunguhan ng buhay mo is nag-aral ka sana ng mabuti noon. So ang may gusto ka bang ipaabot na mensahe para sa mga kabataan ngayon sa pag-aaral, about sa pag-aaral, kahit hindi nila alam yung pupuntahan o kung anong mangyayari sa buhay, kung ano ang kanilang future. So ano yung mensahe mo para sa
mga estudyante ngayon, o mga kabataan? Meron akong pangaral sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na po sa mga nag-aaral ng buong biyahero. Kailangan nga mag-aral kayo ng mabuti, dahil po ay ang pag-aaral po ay yun ang malaking tulong sa inyo. Kahit saan kayo papunta, ang kaalaman ninyo, ang laman ng utak niyo at puso at lagi ninyong dala-dala. So, mahirap talaga kapag wala tayong pinag-aralan. Mabuti na lang sa akin kasi meron kayo, meron ang PB team na tumulong sa akin. So, kaya ay makapunta, makapasama lang ako dahil meron sila. Pero encourage ko lang sa inyo nga kailangan talaga nga mag-aral kayo at huwag ninyong biguin ang mga sponsor ninyo sa inyong pag-aaral. Dahil po ay sila ay kusang loob na nagtulong nga papaaralin kayo para umahon sa hirap. Para umahon tayo sa kahirapan. At least man lang yung mga pamilya natin ay matulungan din at maano din nila ang kahit hindi naman natin sabihin nga yung mayaman tayo, pero makain natin yung gusto natin kainin at mabili natin ang gusto natin bilihin kahit papaano. Sakto. So kaya ay encourage ko sa mga kabataan, lalo na sa mga bago ngayon, sila si Nere. Sana po ay mag-aral kayong mabuti, no? Kapag ano kayo ngayon, nga bago pa kayo diyan, kapag mabait kayo ngayon, mabait ka ngayon, sana po ay mas mabait ka pa kapag matagal ka na dyan. So, yun lang po ang gusto kong mangyari sa'yo. Ayaw kong makita nga malaman nga ngayon mabait ka, pagkatapos dumating ang panahon nga meron na kami makita sa iyo nga nagkaiba na ang ugali mo. So, sana po ay maunawaan mo ako at maunawaan mo rin yung pangaral ng mama mo. Dahil po ay yung mama mo rin ay grabe, kahit nagbalik-balik na kami, siguro kung iba pa nga nanay yun, surrender na. Hindi na. Na. Ilang balik na. So, walang kain. Yung tatay niya, kahit nandoon kami, mag-usap kami, puro lang kami katribo. Walang sinabi niya nga hindi na ituloy. Isa lang yan sasabihin niya. Tapusin natin to para matuloy lang yung anak natin sa Manila. Yeah, so, ganun sana ang gusto ko sa mga magulang sa mga nag-aral ngayon. So, kailangan nga kailangan nga ipatapos natin ang mga kabataan natin sa pag-aaral, kasi yun ang makatulong sa kanilang sarili at makatulong din sa mga magulang. Dahil po ay hindi naman sa ganon nga kapag wala kang kuha na. Yeah, no? So yun lang mga kababayan. Tama nga naman. Ano masabi mo? Sakto ka. So yung mga kabataan ngayon, yung kahit na generalize na natin sa lahat na ng mga estudyante. So dapat talaga mag-aral kayo mabuti. Kasi hindi natin alam. Tama. Number 1, yung marunong tayong bumasa at saka sumulat. Number 2 is malaman natin na mga lugar, hindi tayo maignorante. Hindi tayo maligaw. Hindi tayo maignorante at saka hindi tayo mauto ng mga kung sino-sino man. Kaya napaka-importante talaga yung pag-aaral. Kasi yun yung mga habilin or mga pwedeng ipadala ng ating magulang na hindi talaga mananakaw. Hindi mananakaw. Yun yung pag-aaral. Kaya
tumawag na si Yula pag naghahanap na tayo, brada. Ano daw? Tumawag, sagutin ko muna. So yun nga, tinawag kami ni Madam kasi kakain pala mga kababayan. Ngayon ay nandito na si Sir Paul kasama kaming apat. Lamig kayo. Nakita namin si Yulo. Yan o. Si Yulo. Yung good guitarist. Kasama namin ngayon si Sir Paul, Yola, si Piking Bombay. Kaming apat lang. At sayang wala si Mang Ili. So, hanap kami ng mga kainan po. Mayroong village dito. Olympic Bilagi. Kami sa Tongyang. Yan. Kami kakain. Sa Tongyang. So, papunta na magsara yung Tongyang. Kasi 30 na ng gabi, late na. Kaya di na sila napapasok. Hanap naman kami ng ibang mga kainan dito. Nandito para kami ngayon sa Ayala Mall sa May Manila. First time namin dito ni Bombay. Brother dito, first time namin. Oh, brad, gutom na brad. Ayan mga pagkain bro. Ayan, gutom na eh. Pa-picture tayo kay Yulo. Ay, nandito si Yulo. Picture mo ako gold. Yes, naka-gold ako ulit para pagtawanan nila ako. Si finale floorless finale si Yulo Carlos. Si ano yan? Miss Tipitisyo. Ayan. Si Yulo. 1, 2. Ayan. Si ano yan? Si Parla. Ano yan? Yan na. Yan na. Ayan. Si Carlos Yulo. Gymnast. Ito naman si Carlos dito. So yun lang po mga kababayan, yun lang muna sa araw na to. Tahanap kami ng mga kainan. Abangan nyo po ang pagpunta namin sa Phuket, Thailand, kasama yung team sa pangunguna ni Sir Paul at ni Tita Pibilab. So siyempre nandito kami yung Team Davao, yan si Bombay, nandito rin si Madam Yola. So hindi namin makasama ay si Mang Ili kasi wala pa siyang passport. So abangan niyo po ang paglalakbay namin sa ibang bansa. First time ni Idito, so pangalawa na natin second time. So tayo yung mag-guide sa kanya. So yun lang po mga kababayan. God bless you. So we love you. Bye-bye.